Hayan po mga kapatid, muli nandito na naman po si Malo de los Santos para po bigyan natin po ito ng reaction about po dito sa usapan ni Boss GB at Bandam. At alam naman natin po si Bandam na hindi naman po ganun po ka buti ang kanyang pag-iisip. Pero dito po sa usapan ni Boss GB at Bandam, talagang kinilabutan po ako sa mga sinabi ni Bandam, na talagang tagos sa puso po talaga mga kapatid, yung mga kwentuhan nila ni Boss GB. Na lalong-lalo na si Bandam sa ganung pong pananalita, kahit mahirap po siya magsalita at minsan nga po mahirap intindihin, pero po sa usapan nila ang dalawa ni Boss GB, ay naramdaman natin po yung nararamdaman niya. At yun nga, medyo naluluha-luha at talagang nakakaiyak po. Talaga madadala ka sa kanilang usapan. Pakinggan po natin mga kapatid itong usapan ni Bandam at ni Boss GB. Itong mangyari sa kanila, kaya nila kukunin. Pero kami po mga kababayan, hindi rin naman talaga namin sila pinapabayaan dito. Dahil sila, namin. Tinuring namin silang kapamilya, mga kababayan. Kaya po mga kapatid, ito pong usapan nila ni Boss GB at ni Bandam, talagang nakakakilabot at talagang yung damdamin na sinasabi nga ni Boss GB na si Bandam nga, yan ay kusang loob na dumating po yan sa Makati. Na talagang hinanap si Daddy Frankie, talagang nakakalungkot po. Bakit may mga ganong klase? Dito po talaga yung damdamin natin na talagang durog na kung kailan pa na sila ay nasa mabuting kalagayan gaya ni Bandam. Bakit may mga ganoong tao na gusto talagang sirain? Ang kagaya ni Bandam, yan po ay dapat po talaga mayroong taong nakakaunawa, nakukup-kup para hindi mapasama. Gaya nga ng mga sinabi nila na ito nga po daw si Bandam ay kusang loob na pumunta kay Daddy Frankie at nagpaampon. At ngayon nga po, kahit anong gawin ni Bandam, na siya man daw po ay umalis, bumalik, hindi po yan basta-basta nawawala kay Daddy Frankie at babalik po. Ito po, patinggan natin ulit. Pinabayaan ito mga dahil sila. Tinuring namin pamilya. Alam nyo naman siguro. Hindi rin namin sila pinapabayaan dyan. Kahit nandito sa bahay, hindi sila sa loob. Ayos po silang lahat mga kababayan. Masakit lang. Bakit ganito ang gagawin nila? Di ba Bandam? Oo, iba. Kung sila po mga kababayan, binibidyo lang namin sila. Pinapabayaan dyan na magdungis, parang ginagamit. Hindi po minahal namin sila. Oo, binibidyoan namin sila. Tingnan mo po, talagang nakakadurog po, nakakadala po ang usapan nila ni Bandam. Bakit pa po kung sino yung nag-aalaga na mabuti sa kapwa natin na kagaya ni Bandam, bakit kailangan nyo pa pong kunin ang isang tao na nasa mabuti ng kalagayan? Sabi nga ni Bandam po mga kapatid, maraming pag-alagala, maraming kabataan na nandyan
sa lansangan, nagrarugby, bakit hindi daw yun ang kunin? Bakit sila na nasa mabuti ng kalagayan kailangan pang kunin? Tama nga po naman si Bandam po, mga kapatid. Ito, ipatuloy natin po ang kanilang usapan. Kasing tignan ng ano, maintindihan namin kung ginagamit lang namin, pero hindi, walang ganun sa amin. Alam niyo naman, talaga si Bandam, kahit ganyan yan, paulit-ulit na lumalayas, accept pa rin namin kasi ganyan na po yan eh. Kakalungkot. Yung mindset niya. Pero wala tayong magagawa, Bandam. Sumusunod lang talaga kami sa batas, pero ang tutok. Good morning, Bandam. Morgan. Ay, gising ko lang. Natising ka lang. Dati maaga ako eh. Naga ka rin nagising. Maaga ako nagising. Nagkape ka na ba? Katapos ko lang tapit. Morning. Ako, gusto ko bahala ko, yung baypunan. Hindi ako kukuhain. Dito lang ako. Lalabanan ko sila. Gustukin ko sila. Ano? Gustukin ko. Tutukin. Awain ko sila. Dati wala talaga karapatan. Dati malaki na ako eh. Anong walang karapatan? Walang karapatan sa... Wala daw pong karapatan sila na kunin Ako, siya dahil malaki na wala siya. ko rapatan na kukuhain. Wala ko rapatan kukuhain. Dito lang ako. Sa bahay lang. Ikaw, wala silang karapatan para kunin ka. Oo. Dati dito lang ako sa bahay talaga abang duway. Dati gusto ko, ang tahlo, dito lang matino. Papakuha ko si Elibet, si John, si... Alam niyo po mga kapatid, nakakaabag po, nakakadurog ng puso yung kagaya po nila Bandam, no? Bakit daw kailangan silang kunin? Alam niyo si Bandam po, hindi yan aalis, kunin niyo at kukunin niyo yan, aalis at aalis yan at babalik kay Daddy Frankie. Dahil iyan na daw po ang gawain ni Bandam. Aalis, babalik, pinababayaan lang nila. Dahil yun ang mindset ni Bandam. Sa totoo lang po mga kapatid, bakit hindi na lang natin ayaan na nasa mabuti naman silang kalagayan? Diba? Nakakadurog po ng puso talaga. Kaya si Boss JB po, ramdam ko yung inanaing niya na hindi naman nila na pinababayaan ang kanilang mga beneficiary. Si Boss JB po, iyan ay kapatid ni Daddy Frankie. Kaya sa totoo lang, nakakaawa po talaga ang mga beneficiary dito. Hindi po sila Daddy Frankie. Dahil alam ko si Daddy Frankie, ano man ang gawin ninyo, ilahin nyo man pababa, babangon at babangon po yan. Sabi nga ni Daddy Frankie, sila ay nagpapatulong at gumagawa ng paraan para po mapaayos po ang kanilang mga beneficiary. Di ba po? Kasi ang pagtulong po, iyan hindi sa pilitan. Kusang loob po yan na ginagawa ng Team Daddy Frankie. Dahil yun po ang dapat nating gawin. Na tumulong, magtulungan, lalong-lalo na po kayong nasa gobyerno. Kayo dapat po ang number 1 na tumutulong sa ating mga kababayan na talagang mahirap. Huwag po natin ayaan na lamunin tayo ng sistema ng gobyerno natin. Sana po lahat tayong mamamayang Pilipino magtulungan para mapaunlad ang bansa natin. Huwag natin ilulugmok. Diba? Sana po gawin natin po yung tama.
Yung taong nakakatulong na alam natin na hindi sila nakakaagrabyadong tao, hindi nila na inaabuso ang tao, suportahan po natin mga kapatid. Dahil ang isang kagaya po nila Boss JB, Daddy Frankie, yung team nila, gano'n na lang po ang pagtulong nila, ang pagmamahal nila sa kanilang mga ginagawa. Hindi po sila nangaabusong mga benepisyary. Alam niyo po yan. Maraming mga supporter, mga viewers ni Daddy Frankie na talagang nakikita kung papaano po ang pagtulong po ng team ni Daddy Frankie. Like Boss GB. No? Kung narinig naman natin or napanood natin yung usapan nila, panoorin natin po si Boss GB. Mararamdaman ninyo po yung inanaing nilang naabang nag-uusap sila ni Bandam. Ano po? Kaya mga kapatid, sana po patuloy natin silang suportahan, Boss JB, sa team niya ng Daddy Frankie, at siya po ay kapatid ni Daddy Frankie na pinahayag lang ang nasa loob nila, ang sa kalooban niya. At lalong-lalo na nga po itong pag-uusap ni Bandam. 'Di ba? Kaya nasaan po ang awa natin? Nasaan po yung puso? Nasaan po yung pagiging mamamayan Pilipino na handang tumulong sa mga kababayan natin na mga mahihirap? Huwag po nating gawin na tuwing kampanya lang po tayo na nagsisigaw, babaguhin na ganito lahat gagawin ng gobyerno pag kayo ay nakaluklok, nasaan po yun? Patunayan nyo po. Patunayan nyo po ngayon, 2028, na kayo po ay may puso para sa mga mamayang Pilipino. Di ba po? Yan lang po. Kalampagin natin mga mamamayang Pilipino. Kung sino po yung may puso, doon po kayo. Dahil sa nangyayari ngayon, kung sino pa yung natutulungan, kung sino pa yung nakakatulong na mga charity vlogger, yung pa po ang ginigipit nyo. Bakit hindi na lang kayo po makipagtulungan? Ayan lang po ang masasabi ko po. Suportahan natin po si Boss GB at iyan po ay ang kapatid ni Daddy Frankie at isa po yan sa team ni Daddy Frankie. Marami pong salamat. Dito lang po tayo at suportahan natin si Mami Rochelle na paboritong asawa ni Daddy Frankie. At siyempre naman po ay nandyan po si Malo de los Santos bilang isang reactor po ni Daddy Frankie. At muli, pakiyakap naman po. Marami pong salamat sa mga viewers na patuloy po nagmamahal kay Malo de los Santos at sa team ni Daddy Frankie. Marami pong salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay din si Daddy Frankie at si Boss JB ang kanyang team. Bye-bye! We love you so much. God bless you!